like a Hellcat. Angel Locsin apologizes to the commotion in her community pantry. Matatandaan nga natin na si Angel Locsin ay nag-release ng community pantry bilang selebrasyon sa kanyang birthday. Kaya nga sa araw na yun ay maraming tao at dinagsa ang community pantry ni Angel Locsin. Dapat ay 10 AM pa magbubukas ang community pantry ni Angel Locsin dahil kumuha pa daw ito ng gulay sa bagsakan. Ngunit ikinagulat ni Angel ay 7 AM pa lang daw ay sobrang haba na ng pila, kaya napilitan na silang magbukas agad. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay isang matanda ang hinimatay. Dahil din siguro sa init at sa haba ng pila na sobrang daming tao talaga. At ang masaklap pa nito ay nang isugod sa ospital ang matanda ay dineklara itong dead on arrival. Labis ang pagsingi ni Angel Locsin ng tawad sa nangyaring komosyon. Ngunit alam naman natin na walang may gusto nito. Ang nais lamang ni Angel Locsin ay magbigay ng konting tulong. Hindi naman ito o kung sino man ay walang gustong mangyari ito. Kaya narito ang video ng paghingi ni Angel ng tawad sa mga naapektuhan ng commotion sa kanyang community. 11:10 ng umaga, dapat po magsimula po ang pagbubukas ng community pantry ng alas 10 ng umaga. Pero dumating kami ng 7 AM dito, nakita po namin na mahaba ng pila. So nagmadali po kami na mag-load ng mga gulay kasi kinuha pa po namin yung sa baksakan. Kaya kanina po namin siya inatake. So dapat yung alas 10 namin na pagbubukas, nag-open po kami ng mga alas 8 po. Mga alas 8 pasado po. At nagsimula naman po kami na maayos naman po. Doon mahaba po yung sila. May social distancing po siya. At saka yung mga tao, may nabigyan na po kami ng mga pwede ng order. Pipiliin na lang po nila para mas mabilis po yung pila. Maayos naman po mga staff sa mga pwede namigay. Then, parang habang i-interview po yung mga parang task force, parang yung mga wala pong stops. Ang pagkakakwento po sa akin kasi busy po ako, nagbibili po ako ng goods parang yung mga wala pong stop yata, so hindi po siya pila. Naiintindihan ko naman po kasi kanina pa ako naman po nag-aante. Pero yun po yung naging dahilan kung bakit nagsiksikan. Pero nagsimula naman po kami na maayos naman po talaga. Yung aking pong ramp, kung saan po kami nagbigay, may mga markers pa po na nakalagay para ma-observe po talaga yung social distancing at makafollow po kami ng protocols. Meron din po kami nagpatulong din po kami sa munisipyo na mabilis din naman po ang pagtugon sa aming barangay din po. May mga pumunta rin po dito ng mga pulis at mga military na tumutong din naman po. Pero yun lang po, hindi lang po talaga nila makontrol yung mga tao. Hindi po ito ang gusto ko. Nagsimula po kami na maayos pong aming layunin, pati ng aming pagpaplano ng social distancing. Nagkataon lang po talaga na siguro gutom lang po talaga yung tao na kahit wala po sa pila, sumingit na po sila. Kaya sa mga nagambala ko po dito, pasensya na po hindi po itong intention ko. Ako po yung umakit na po ngayon kasi kilusap ako na baka yung iba lang po dito, baka nais lang po magpa-picture o naaaliw. So umakit muna ako dito para kahit paano makabawas po sa sikip sa baba. Pero sa lahat po ng naabala ngayon, pasensya na po, hindi po ito talaga yung intention natin. At kahit anong paghahanda naman po natin para ma-avoid yung mga ganitong gulo, hindi lang po talaga siya makontrol. Kahit na nandito na po yung munisipyo, nandito na po yung military, nandito na po yung police, nandito na po yung barangay, lahat po, nandito na po, hindi lang po talaga na makontrol. Sa mga hindi po nabigyan, hindi po mabibigyan today, nais ko rin po magbigay ng magsabi ng pasensya po at gusto rin ko man po mag-abot. I don't think papayagan na po ako ulit na gawin to.
Ipahatid na lang din po namin kung ano man po yung matitira na goods namin sa inyong lugar dito sa area para mapakinabagan dito na iba. Again, pasensya po talaga. Gusto ko lang po i-celebrate yung birthday ko sana